For live updates on the ground, we've got mobile journalist Merymon Reyes joining us tonight. Merymon, ano na ba ang latest dyan sa Davao? Mataas pa ba ang tensyon sa pagitan ng mga members ng KOJC, pati ng mga pulis? Sa ngayon, kung titignan natin, dito kasi tayo ngayon sa may CP Garcia National Highway at dito sa likuran natin ay ang mga ilang miyembro ng KOJC na kani-kanina nga lang pareho ang pulisya at saka ang KOJC ay kumbaga parang nagpahinga muna at kumakain ng kanilang mga hapunan. So sa ngayon medyo mapayapa pa, wala pa tayong naririnig na yung kanilang pagrarally, wala rin pang humahawak ng mikropono. At the same time, wala rin naman parang nagiging pressuring na presence ang pulisya kasi nasa kabilang banda lang din sila. At pare-pareho ngayon na Merymon. All right, well, we'll have to go back to Merymon Reyes reporting there in Davao City on the situation on the ground. I think we have Merymon back on the line. Merymon, do you hear me okay? yes, malinaw. Siguro hindi na natin masyado muna gagalawin itong camera natin para lang hindi tayo mawalan ng signal. Pero either way, going back, so parehong panig ng pulisya tsaka ng mga miyembro nga ng simbahan ng KOJC ay makikita natin na parang nagpapahinga muna ngayon. Kasi kung titignan din natin, simula pa lang kanina ng alas 5, alas 6 ng umaga ay nandito na nga at ipinagpapatuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa yung kanilang prayer rally. So 3 araw na itong tuloy-tuloy. So kahit mainit ang araw, malagkit yung panahon, ay nandito sila, tinitiis nga nila para daw maipabatid nila at maiparating yung gusto nilang mensahe. Unang-una yung para nga kay President Ferdinand Bongbong Marcos na kanilang tinatawag na bumitaw na sa kanyang posisyon dahil nakikita raw nila na itong search operations para kay Pastor Apollo Kibuloy ay isang araw na paglabag sa karapatang pantao na hindi lang ni Pastor Kibuloy kundi ng mga madadamay pa rito. At the same time, yung kumbaga nagkakaroon din ngayon ng tensyon sa usapin tungkol sa harassment sa pagitan nga ng pulisya tsaka ng KOJC members. At kanina nga lang din bandang mga tanghali nagkaroon ng conversation sa pagitan ng PNP tsaka ng KOJC na sinasabi magligpit na nga raw, kumbaga mag-pack up na dahil yung lawak nga raw ng lugar na nasasakop ng prayer rally na ito ay nagbibigay na parang abala para sa mga motorista na ginagamit itong mga public vehicles na ginagamit itong daanan dahil nagkakaroon kumbaga ng parang rerouting ngayon para sa mga pampublikong sasakyan. Pero yun nga, ang sinasabi rin naman sa kabilang banda ng KOJC members ay mayroon silang legal na basis at meron daw silang permit mula sa local government unit para nga ipagpatuloy yung kanilang prayer rally. Kaso nga lang, kanina mga alas 3, nagsimula na yung parang nagiging yung pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig dahil mas dumami na nga rin yung presensya ng pulisya. At nagkaroon nga ng parang pabatid ang Davao City Police na mayroon na lamang daw 5 minuto para magligpit at lumisan sa lugar na ito ang mga supporters ng KOJC. So nung nakita din natin kanina, after ng ilang mga minuto lang ay niligpit, kumbaga yung stage, yung sound system, yung mga upuan, kahit yung tent, binaklas ito ng pulisya at isinakay na nga sa mga truck. Tapos may naibalita rin natin kanina yung bagay parang pagsasandwich ng pulisya gamit na bilang isa silang barricade na ikino-corner nila yung mga miyembro ng KOJC. Una-una, yung kahabaan mismo ng harapan ng gate na ito sa KOJC compound. Doon natin nakita kanina yung hile-hilera ng mga pulisya na parang ginigit-git yung mga KOJC members. Una, naipon sila doon sa may gate, tapos napunta sila doon sa may gilid, kumbaga establishment sa kanan nitong gate na to. Pero nung nagtagal na, lumipat na yung ilang mga miyembro nito na nagpoprotesta dito na mismo sa harapan ng food establishment na ito, kung saan ipinagpatuloy nila yung kanilang rally, pagpoprotesta, pagtawag sa hustisya, pagtawag sa mga suporta ng kapwa pa nila na miyembro ng simbahan na ito. Balik sa inyo. Merymon, tungkol dun sa search operations, ano na ba yung latest doon? Gaano na ba kalawak ang nahalughog ng kapulisan dyan sa KOJC compound? Actually, yung pinakahuling impormasyon na meron pa rin tayo ay yung nasa hindi pa aabot sa majority talaga nitong 30 hectare na laki at lawak ng KOJC compound ang napuntahan na, kumbaga nasa alok nitong pulisya. Kaso may nagbanggit din kasi sa atin na miyembro ng KOJC na yung mga na actually lahat na raw ng mga building dito sa loob ng compound ay napasok na raw at ilang beses na rin daw na sinisilip. Pero yun nga, hindi natin maberipika itong impormasyon na to kasi hindi rin tayo makakuha ng malinaw na statement mula sa pulisya. Pero yun yung nabanggit sa atin. At yung pagdating naman kay Apostol Apollo Kibuloy, kung natansya na ba kung nasaan bang bunker o any underground tunnels or whatnot yung location pa niya, wala rin pa tayong specific na detalye. And
kanina rin nakuha din natin yung impormasyon na parang mayroon din sanang press con na gagawin si KOJC Legal Counsel, Attorney Israelito Torion. Kaso parang hindi rin tayo umabot sa sitwasyon na marinig natin kung natuloy ba talaga yung press con na yon, kung anong impormasyon kaya yung nabanggit, kasi hindi na rin tayo nabalikan nung contact natin tungkol doon. So pinaka-naobserbahan lang natin yung mga pangyayari dito mismo sa kahabaan ng CP Garcia National Highway simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang ngayon, gabi na ito, na halos lahat ay kumbaga parang nagpapahinga muna at nag-iipon pa raw ng lakas kasi yung iba ay umalis muna para kumain. Pero nabanggit nung ilang nakausap natin na babalik pa raw sila dito at hindi raw sila aalis hanggat hindi natatapos itong parang hidwaan sa pagitan nga raw ng mga nagsa-search para kay Pastor Apollo Kibuloy. Balik sa inyo. Mary Mon, before we move on to the other questions, I just want to know what happened to your hand. I'm a little bit worried kasi in the videos that we've been getting, parang at some point the clashes were turning out to be violent. So naapektuhan ka ba? Siguro isa lang yung pinaka naging malinaw na experience natin yung kaninang tanghali kung saan nung Okay, we lost her for a bit again, but anyways, the video that we're seeing right now is from Mary Mon earlier today, wherein she was being chased away by KOJC supporters. Pinapalayas siya from the area. We've got Mary Mon back on the line now. Yeah, there we go. So we heard the video. Wala po. Wala. So sinasabi nila ba yan? Yeah. Okay, so again, that was recorded earlier, but we've got Mary Mon live back online now. So sorry, you cut out just as you were saying what happened. So what happened to your hand and what kind of clashes did you encounter there? So far, when it comes to the situation earlier, napalibutan tayo ng ilang members of KOJC and with their umbrellas and yung parang kanilang mga placards showing yung kanilang parang motto against President Bongbong Marcos, yung pag-protekta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginamit nila yon para takpan tayo at i-push tayo away sa kung saan tayo nakatayo earlier. So hinampas-hampas nila ito sa atin habang naglalakad tayo papalayo. At the same time, yung payong na nakapalibot. Yan, pinalis tayo. Tayong injuries na nakuha bukod lang siguro doon sa medyo traumatic lang na naging experience natin. Ito lang ang ginagamit natin pang-protekta laban sa init ng araw. I'm very sorry to hear that. Anong ginawa mo? What was your reaction when you got harassed? Was there any police presence around you that you could ask for help from, or may tumulong ba sa'yo? Unfortunately, during that time, medyo malayo tayo sa kung saan nakatayo yung pinakamalapit na pulisya. So, ang pinakamalapit kasi na mapupuntahan ko during that time was also a tent wherein members of KOJC were actually seated. So, instead na mas makalayo pa talaga ako sa kanila, syempre may mga nasalubong pa tayo ulit na hindi magandang comments mula sa kanila. Nakita nga nila na may media at sinasabi nila na umalis daw doon sa kung saan tayo nakatayo kaninang umaga. Very sorry to hear that, Mary Mon. Ingat ka whilst you're there. Mary Mon, naglabas ng statement si Mayor Baste Duterte saying that he cannot intervene with what's going on there. May nakikita ka bang presensya ng LGU dyan to at least, di ba, pacify or at least mamagitan between KOJC members and the police? Yes, actually nung tinanong natin yung ilang mga miyembro dito ng simbahan, ang nasabi nila, pagdating daw sa personalities, be it political or private, whether or not meron daw na pupunta dito, antabayanan daw nila if meron, especially sila Sir Basti Duterte or kung sino man ang related or involved kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung wala raw, mananatili raw sila dito kasi meron pang mga suporta na nanggagaling pa sa ilang mga miyembro ng simbahan na kung wala man daw dito mismo sa loob ng compound ay naghahatid ng tulong mula sa labas.